Ako nga pala si Mikey. At nung bata ako, tinuruan ako ng nanay ko na may iba't ibang uri ng kalayaan. Freedom from discrimination, freedom for decent work, freedom to develop one's potential, freedom from fear, freedom from injustice, freedom to make one's own decision, and freedom from want. Na mapapatunayan na nangyayari to sa totoong buhay na makikita nyo ngayon. You were just a dream that I once knew. Never. Just enroll today. Maybe a guy? Yes, Mari. I got my first interview. So is it What did it say? Oh, I'm just so. Ako pala si Mikey. Kaya ako probinsya. Nag-aral ako dito ng mga magulang ko dahil kaya naman namin. Tapos, nag-aral ako dito dahil para matutong mamuhay mag-isa. Say. Hindi pa kayo nakakaintindi ng Tagalog. Sige, mag-i-English na lang ako. It must be English, not English. Duh! People from remote places are so Hi, I am Mikey. I came from the province. We are not rich as you are, but we're not poor as what you think. Okay, stop, stop, stop! Okay. I don't like you and your speaking. Actually, everything in you. I can't handle it. OMG. I think my hair is. Is my hair falling? It's done! No, it's done! Pwede ba? Ginagawa naman nila para makapag-communicate sa inyo. Tsaka parang di kayo marunong mag-Tagalog daw. Mag-alala kayo. Ate, pautang naman ulit ng anak ko. Ikaw na naman? Hindi pwede! Para sa tatay ko. Hindi pwede! Sige na. Hindi pwede! Sige na, Papagalitan ate. ako ng amo ko! Ate, sige na. Hindi nga pwede! Ibalik mo yan! Sige na, ate, ngayon lang, please. Sige na, sige na. Sige na. Kailangan. Responsibly. Claims based on an average consumption of 6 Ikaw, bottles. bakit mo binigay yung alak? Dapat hindi mo binigay yung alak. Okay ka lang. Ano ba ako okay? Huwag mong hayaang ginaganyan ka ng boss mo. Okay lang. Sana ko naman din. Tsaka, bakit nagtratrabaho ka? Hindi pasok ng ganyan. Hindi kasi ako nag-aaral. Wala kami pera pang-aaral ko. Bukas, meet mo ko dito. Pwede kang mag-working student. Then, Bukas, tingnan mo lang. sige. Wala kayong karapatan na husgahan ako sa kung ano mang desisyon ang gawin ko. Wala kayong karapatan na sabihin sa akin kung ano dapat. Hindi nyo alam kung gaano kahirap. May pera, konti, madalas wala. Walang kwenta kasi ang amo ko. Nakukuha lahat. Oo, pinagtatrabaho ko, may libreng tirahan at lahat.
Hindi niya ako pinag-aaral, pero okay lang naman. Hindi ako interesado kaso may pati sa akin na gusto ko. Kasi ayoko maapi. Buti na lang kaya kong i-defend ang sarili ko. Kung hindi ko na kinaya magtrabaho sa sari-sari store niya dahil nagagawa niyang manyakin ako. Ayokong makita niyo ang pagmumukha ng boss ko dahil alam kong masusuka lang kayo. Masarap niya hampasin ng tubo kapag nakikita kong naglalakbay ang mga mata niya sa katawan ko na para bang ina-x-ray ang buong kong katawan. Pero di ko magawa. Ayoko maging kriminal. Wala kayong alam sa kung anong hirap ang kailangan kong daanan sa trabaho araw-araw. Yung pakiramdam na ayaw mo pumasok kasi masama ang pakiramdam mo pero hindi pwede. Sa akin, hanggat nakakaya ko pang maglakad o gumalaw, magtatrabaho ako kasi kailangan. Minsan nga, wala nang time para mag-enjoy. Kung nag-decision man ako mag-aral, sana agad-agad pwede. Na kahit mahirap ang buhay, makukuha ko pa rin tumawa, lumiti, na walang halong pagkukunwari. Huwag kayong mag-alala. Darating ang araw na magiging proud kayo. Nasabi niyo sa sarili niyo na kaya ko pala. Na dapat hindi niyo sinawalang bahala ang kakayahan ko. Papakita ko at papatunayan na kahit na anumang desisyon ang gawin ko, panininigat ko at makakaya ko. Astrid nga pala. Oh, kumusta? Anong nangyari? Ayun. Parang nila ako ng job. Uy, ang ganda niyan. Anong job ba? Janitress, mag-working student daw ako dito. Hindi maganda. Salamat ah. Sige, sige. Bale, kung may kailangan ka man, dyan naman ako. So, kaso may klase na ako niyan eh. So, bahala ka na muna. Sige, salamat. Contact na lang. Why do you find it so hard to read this? The letters are dancing. Stop dancing! I can't read you! Ugh. Yeesh. You didn't see and hear anything. Alicia Chloe Gonzaga, 24th granddaughter of Aloysius Gonzaga. Incredibly incredible, right? Totes magnifique. I know. I am the princess of my kingdom, but Dad wants me to act and dress like a normal student at our kingdom. Well, no problem to me, as long as those instructors that my family is paying for do not dare to make me read even a single word, a sentence, a paragraph, or a whole chapter of my favorite story genre. I don't really mention my dyslexia for quite a few reasons. No one ever knows that I have a dyslexia at the whole campus. Even Hannah and Lola, my besties, didn't know. Every day, I get annoyed, frustrated, and embarrassed. You know you are smart, and yet you feel like your dyslexic quirks make you look stupid. And that's exactly how I feel. Things got so bad over the years that I would have a panic attack every time. Dada always saying that maybe there's a reason. Maybe I have a mission. But the hell? Mission of what? Mission to show the world how a dyslexic person live and survive? Well, I have this extremely amazing talent in drawing, sketching, and painting. Maybe it's a blessing from dyslexia. No matter how many hours I force myself to read and attempt to reread and understand what I had to learn, my brain just refused to absorb it. I was extremely socially awkward. I hated looking people in the eye, and it's still something I find slightly difficult at times. It does not mean you're stupid, retarded, or mentally disabled. Pero,
You know what? Gusto ko ding maging normal. I don't want to cheat anymore. I want to live like a normal person. Wait, may ilaw dun oh. Diba? Saan? Ayun. Why do I even try? It's worthless. Everything's worthless. Galing naman pala mag-drawing ni Chloe. Oo nga, oh. Tingnan mo. Si Vice ganda. Hindi siya sumasali sa contest. Tabang ko. Bakit kaya? Pero one time, may isang mangyayari. Si Chloe, nasa hagdanan. Ngayon, nagwawala siya. Bakit naman? Ewan ko, inaaway niya yung mga words dun sa notes niya. Paano nila away? Simple naman. Ewan ko, parang hindi niya mabasa. Sumasayaw daw yung mga letters. Ako special siya. Pero tingnan mo naman yung gawa niya. Special child. Sa bagay, hindi siya pinapapasa ng mga instructor namin. Bakit kaya? Ang galing mo. Hali natin sa contest. Payag kaya siya. Oh, dito ka na pala. Init talaga. Ba't naka-off yun? Ang galing magsalita. May sakit ka ba? Ba't mo alam may email ako? Pinakala mo tong laptop ko. Congratulations! For what? Patingin. Oh my gosh! Drawing oh my mo God! yan! Panalo How ka! come? When and where? And who? You know me, Summer. Hindi ako nagsisend ng mga drawings ko. So, you're the one to blame. Si Mikey may pakana. Mike? Who's Mikey? Yung matangkad na lagi mong kasama. Ah, yung hillbilly. Paano? Siya na yung kausapin ko. Ikaw yung kumuha sa drawing ko, di ba? Oo, sa drawing mong tinapon. Kasi feeling ko kasi, yun ang trend na yun. Kaso, kailan mo pa sinabi sa'yo? Tagal na. Ano nangyari ba? Wala lang, nanalo lang naman. Ano kasi gawa yung transaction? Sorry. Pero this time, okay, dapat di ba dapat mag-thank you na lang? Thank you, Mikey. Thank you so much. And sorry din sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Sorry dahil pinapahiya kita. Dahil alam ko sa sarili ko na mas may power naman ako kaysa sa'yo, diba? Pero, huwag na natin isingit yung mga bagay-bagay. Gusto ko lang mag-thank you and congratulate sa aking dalawa. Kasi kung wala ka, edi wala rin nangyari sa buhay ko. Hindi ko rin ma-realize na may kwenta rin pala yung mga pinagkagawa ko. So, ngayon, thank you and Kilala kita. Oh, wait, sandali lang. Ikaw yung nagnakaw nung alak nung minsan, no? Hindi ako nagnanakaw. Yung pagnanakaw, nagbigyan ako ng alay. Hindi. Ikaw talaga yun, promise. Hindi ako yun. Ako si Yula Hope.
10 taong kulang pa lang ako. Kaya siguro natatakot pa rin akong ipaglaban ang karapatan ko. Natatakot kasi ako sa tatay ko. Masyadong malupit at mapanakit. Hindi niya lamang ako sinasaktan kapag nagbibigay ako ng pera o ng alak sa kanya. Pero tuwing umuwi ako ng gabi, sinasaktan niya ako. Iniisip niya na sumama na ako sa iba gaya ng ginawa ng nanay ko. Iniwan kami ni inay at sumama sa ibang lalaki. Pero bago pa man yun, isa kaming napakasayang pamilya. Nalulung sa alak si itay, na ayaw naman ni inay. Kaya iniwan kami. Pati ako, iniwan niya. Nagpakalunod si itay sa alak hanggang sa pati akong anak niya dumating sa puntong inaabuso niya. Kasi hindi ko siya pwedeng iwan. Hahanapin niya ako. At kapag nahanap niya ako, malupit na pananakit ang bibigay niya sa akin. Pero gusto ko na siyang mamatay. Kinamumuhian ko siya. Hindi ko man lang maipaglaban ang sarili ko. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa ako. Tignan mo kung nangyari sa'yo. Yan ang dahilan kung bakit siya pinalaya nung alien nung minsan. Hindi ako nagnanakaw. Talaga, hindi talaga. Hayaan mo, tutulungan kita para hindi ka na maging ganyan. Talaga? Oo. Paano? Dadalhin kita sa DSWD. Pag-aaralan ka doon, magiging okay ka doon. Tiwala ka lang. Tara. Hi, Ate, maganda. Okay na po. Manage to baka nito Kasi kuya, binigyan niya ako ng scholarship. Salamat sa'yo. Buti na lang, dinala mo ako doon. Tuloy, nabigyan ako ng scholarship. Kuya, pinapaaral na nila ako. Sinis ka pala. Grabe kuya. Pero salamat talaga. Yes naman. Thank you. Ay, teka. Tignasin na pala ako. Sige, Okay okay. po. Sige po. Okay, pass your papers. Wala nga akong anong dyan. Okay lang, may midterms pa. Bagay-bagay na lang. Summer! Tawag ka ni Louie. Summer, nakalimutan niya.
Summer Green. Yan ang pangalan ko. May halo akong Australian, which is sa father side. Ngayon, college na ako and ang course ko, nag-aaral ako ng engineering. Haha. Alam niyo bang, bago pa ako isinilang dito sa mundo, nakatalaga na ang tadhana ko. Nung lumalaki ako, ayoko ng subject na biology. Any na related sa science. Dalawa lang naman ang pagpipilian ko, kaya nag-engineering na lang ako. Pero alam niyo ba, hindi naman ako basta isang sperm dito sa mundo na walang sariling desisyon sa buhay. Gusto ko talaga ng photography. Alam ng parents ko na may potential ako sa photography. Hinahayaan nila ako mag-display ng mga nakuha kong shots sa bahay, pero hanggang dun lang. Hobby lang daw yun at walang patutunguhan. Magbabang sweldo. Pero hindi naman, di ba? Pwede ako mag-publish ng sarili kong libro about photography. Tapos, ipapublish worldwide. Kasi, naniniwala akong magugustuhan ng iba ang gawa ko. May mga pumuli na nga sa mga nakuha kong shots sa bahay. Pero sabi nila, engineering na lang daw. Since kaya naman ako pag-aralin ng mga magulang ko, edi push na lang daw. Ewan ko sa inyo, basta ako, hindi ako titigil sa photography. Ay, Ano pala yung diary mo? ano nakuha to? Naiwan mo nung minsan, yung kako. Ano ba mo? Ayaw mo pala yung course mo. Binasa mo? I'm sorry. Ayoko nga. Napilitan lang naman ako dahil sa mga parents ko eh. Yan talaga, parents. Kailangan natin silang gatuin. Sa kanila kasi, pag babae, doktor. Pag lalaki, engineering. Ayoko ng mga biology, gano'n. Kaya nag-engineering ako. Engineering. Ba't hindi mo pursue yung gusto mo? Ang gusto ko naman talaga photography eh. Kaya lang, sabi kasi ng mga parents ko, walang pera doon. Kaya, engineering na lang. Hindi totoo yan. Ang pera nasa gusto mong gawin. Hindi dun sa ayaw mong gawin. Dahil, say, naging engineer ka nga, hindi ka naman masaya. So, hindi ka nag-enjoy habang ginagawa mo yung trabaho mo. Unless naging photographer ka. Masasaya ka dun. At hindi ka magsasawa. Sana masabi ko sa mga magulang ko yan. Kaya mo yan. Talaga. Oo. Sige, sabihin ko next month. Hello, Mikey! Hello! Pinayagan ako mag-photography ng mga magulang ko. Edi ang saya. Salamat talaga. Sige, kita lang tayo sa school. Bye-bye. Bye! Ang buhay ay parang libro. Bawat kabanata ay may pagsubok. Bawat pahina ay may aral kang makukuha. Kaya kung nadapa ka man at mabigo, isipin mo lang na magsubok lang yan. At pag nalampasan mo, saka mo bubuksan ng isa pang kabanata na nadala ng isang aral na natutunan sa una. Tandaan mo, lahat ng pinagdaanan ay makabuluhan. Mga bagay na di mo makakalimutan at inspirasyon sa'yo upang magpatuloy sa buhay, may sarili kang kalayaan, kaibigan.